Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napapasalamat po kami, Panginoon naman, sa panibagong buhay at kalakasan na ininawal sa bawat isa. Salamat din po, Panginoon, at iningatan niyo ang bawat isa na magwalhatong makarating dito sa lugar na ito na aming pag-take na Diyos naman. Lord God, dalangin po namin sa mga wala pa, Panginoon. Lord God, ingatan niyo po sila, patuloy na dadalhin din dito, Panginoon naman, ng malwalhati, Panginoon. Pag makapiling po namin ng Diyos dahil aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming kailangan, Panginoon, na ibaba niyo ang presensya niyo sa hapon ito, sa amin, Panginoon naman, chapel hour o God naman. Lord, ikaw ang may luwalhati, ikaw ang matanghal ng ating mga buhay o Diyos naman. At ang mga bagay na ito, Panginoon, ay hindi namin, Panginoon, na kami pakalinisin, Panginoon. Upang marapat po at malaya kami, Panginoon naman, makalapit sa inyo, Panginoon, ng may pagpapakumbaba o Diyos naman. Lord, puluhin niyo po, Panginoon naman, lugar na ito, Panginoon naman, lugar naman ng patuloy na pagalakan, pagmamahalan, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy, Panginoon naman, na maranasan din namin, Panginoon naman, ang inyong salita, Panginoon naman, lalo na sa Panginoon naman sa aming guest speaker, Panginoon naman. Lord God naman, Lord, patuloy niyo po siya, Panginoon naman, samahan o naman. Ang Panginoon, may deliver po ang mensahe, Panginoon, ng may buhay, liwanag at kapangyarihan, Panginoon naman. At sa amin naman po nakikinig, Panginoon naman, kami po, Panginoon naman, ay bigyan niyo rin, Panginoon naman. Lord God naman, ang nakafocus, Panginoon naman, at pakinggan ang inyong tinig, Panginoon naman, sa bahagi ito na aming pagsasaluhan inyong mensahe. Maraming salamat nga po muli at patuloy, o God naman, kayo ang manguna, Panginoon naman, sa mga nalalabi mo namin oras. Dito po ang aming samdalangin na makapangyarihan pangalan ni Jesus na Lord, Amen! Hindi po ba? Pero nandito po tayo upang magpainit sa salita ng ating Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang inyong linggo na nagdaan at bago po tayo magsimula, ating po ipanalangin ng salita ng Panginoon. Father God, we thank you for this day, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon, at hinahayag ang dakilang pangalan. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong glory ang siyang makita, Panginoon, at hindi ang aking glory sa harapan na ito, Panginoon. At aking dalangin, Panginoon, na i-bless mo, Panginoon, ang iyong salita, salitang buhay, Panginoon, salitang nagbibigay ng katotohanan sa bawat isa, Panginoon. At salamat, Lord, sa araw po na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, yung mga kapatid namin na papunta pa lamang, ingatan niyo po sila, ang makarating, Panginoon, dito sa eskwelahan na ito, Panginoon. Bless your time, Panginoon, and also, Panginoon, bless this day. In Jesus' name. Amen. Our title for today is, God's Eyes Are On You. Kapatid, meron akong tanong po sa inyo. Ikaw ba ay humaharap sa mga pagsubok ng buhay, mga challenges, trials, difficulties, and even troubles? Na minsan, sa sobrang hirap ay kung ating titignan, ay ang hirap na naman talaga. Or mga problema na lubos na hindi mo maunawaan bakit yan nangyayari sa iyo or bakit inaalaw ng Diyos mangyari sa iyo. So nagkama po ba yan sa mga isip nyo? Taas nyo po ba sarili ninyo? And even, taas nyo po ba ang Panginoon?
Pero alam niyo po mga kapatid, there is a person in the Bible na nag-set ng examples para po sa atin na despite troubles na dumating sa life natin, hindi mo kailangan panghinaan ng loob. If you have a Bible with you, open it in Job chapter 2 verse 10. Bago po basahin ng ating text, okay, bibigyan ko po kayo ng short background pagdating po kay Job. Si Job ay isang believer and also a great man, sabi po ng Biblia. And also, he is a successful man. Meron siyang, in order na ma-recognize ka sa time mo as a successful man, a great man, kailangan marami kang ari-arian. So maraming livestock si Job. Lahat ng hayop na meron siya is nasa hundreds and thousands. And also si Job is marami siyang servants. Bawat livestock na meron si Job, dapat meron doon naka-designated na titingin, yun yung mga servants. And si Job, meron siyang 10 anak, 7 lalaki, at 3 babae. And then, God tests Job. Kaninong way? Kay Satan. First test kay Job, yung livestock ni Job is nawala. Boom! Yung servants ni Job pumunta sa kanya, Master, wala na yung ganito mo, wala na yung hayop mo na to, wala na yung ganito. Second test kay Job, ito pinakamalala. Yung 10 anak ni Job, kinuha ng Lord. And imagine that, kung tayo sa atin, mawalan tayo ng isang mahal sa buhay, grabe na yung tinagpis nating mararamdaman. Di ba po ba? Grabe na yun. Mamatayan ka ng magulang, mamatayan ka ng kapatid. Kahit tito mo na hindi mo ka-close na mayroon kayong alitan sa lupa. Di ba? Pero ito, pati dito kay Job, 10 anak nawala sa isang iglap lang. Di ba po ba? Third test kay Job, tinira ni Satan yung kanyang health. Nung mamasok, first time ko siya makita kay Talia. Parang ganun siya sa age natin and para siyang bulutong. Pero sabi sa Bible, ayon sa mga scholars, mas matindi pa yung doon. Mas matindi pa yung doon. And then, in verse 9, sabi ito ng asawa ni Job, sumpain mo, Job, ang iyong Diyos at mamatay ka na. Imagine that, sinabi yun ng asawa niya sa kanya. But ito ang text, sabi sa text. But Job replied, you talk like a foolish man, should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? So we know this. Job said nothing. Pinagkatiwalaan pa din niya ang Diyos niya. Tayo, sa mga buhay natin, we are so demanding . Di ba po ba? Sobrang demanding natin na imbis magtiwala sa Diyos, sa mga nangyayari sa buhay natin, anong una natin ginagawa? Inuuna pa nating mag-complain. Ganon tayo. Parang tayo yung asawa ni Job. Pero ano yung sabi sa title natin? God's eyes are on you, even when you are in trouble. Meron po akong inandang 3 points para po sa inyo. First points, situations reveals our true motive. In the case of wife of Job, nakita yung motibo ng puso niya. But ito ang pinaka-reminder. Hindi tayo sinasabi ng Job na maging katulad ng asawa niya. But be like Job, mga kapatid. Good thing or bad thing man ang dumating, ang ating dapat unang gawin ay alin? Pagkatiwalaan ng Diyos. Ang Diyos, hindi niya inaalis yung paningin niya para sa atin. Kaya nga yung problema, meron diyang beauty. Kung titignan natin yung problema, puro ano talaga yan, pahirap, puro pasakit, puro hindi mo maisip kung kaya mong gawin. Pero may beauty ang trouble, mga kapatid. Ano yung beauty doon? Ang beauty doon is nire-reveal niya yung motibo ng ating mga puso. Kaya yung troubles, dapat nyo rin pasalamatan. Bakit?
Diyan tinitest ng Lord kung totoo ka bang magtitiwala sa Kanya. Amen. Be like Job. Alam niyo po, share ko lang sa inyo. At buhay na patotoo ko rin to sa Panginoon. Nung Saturday, last month pa yun, dumating sa point na nakaranas kami ng sunog sa lugar namin. And sa sobrang lakas ng sunog na yon, Saturday night yun, sobrang lakas ng sunog na yun. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. So ako, nag-stand ako. Sabi ko, kailangan kumalma tayo. Unahin natin yung mga requirements, yung mga essential na mga bagay. And then, ito ang response ko sa Lord. Nagpasalamat ako sa Diyos nung time na yon, kahit ganun na yung sitwasyon. Imagine, masusunog na yung bahay mo, malapit na. Pero nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. And then, nagtitiwala ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, kung ano man mangyari, matuluyan man yung bahay namin, okay lang, magtitiwala pa rin ako sa inyo. At kung hindi man, magtitiwala pa rin ako sa inyo. Ganun ang naging response ko nung time na yun. At hindi lang yun, maraming beses na ang Diyos buhay sa buhay na totoo sa mga experience ko. Hindi lang kasi yun yung sunog na yun na dumating sa life ko, kundi ilang beses na sunog. Isa pa nga doon is during worship, linggo ng umaga. Imagine that, dalawa yung kapatid ko na nasa bahay. Parehas pa silang babae. Wala silang lakas na isang balat ng gamit kasi bata pa sila eh. Mga nasa 8 and 6, dalawa sila na iwan sa bahay. Dahil yung parents ko is both nagtatrabaho and kami ng kuya ko. And yung panganay sa mga dalaga is nasa simbahan. So ganun din naging response ko. Pinapakita ng Job chapter 2 verse 10 na be like Job at hindi yung asawa niya. Second point mga kapatid, trust God over emotion. At dito tayo nagpe-fail. Dito tayo nagpe-fail, mga kapatid. Listen. Listen to this. When you are in trouble, never deliver yourself into your emotion, but deliver yourself in trusting God. Dahil dyan tayo nagpe-fail. Sa mga problema sa buhay, emosyon yung nangunguna sa tayo mismo yung naglilimit sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Dahil sa emosyon na meron tayo. That is why Job said, should we accept only good things from the hand of God and never anything bad. Dahil alam ni Job sa sarili niya, na ang Diyos niya, alam yung kalagayan niya, ito lang ang dapat mong gawin. Magtiwala ka na. No matter what happened, trust God first and trust Him until the last. Note this po mga kapatid. Emotion is not a problem. Hindi ang problema. Yung emotion mo, hindi ang problema. But it can be a problem. Makinig po But it can be a problem if you not master it and control it. Diyan yan magiging problema. And it will cause you, and it will lead you into a great danger na alin? Hindi magtiwala sa Panginoon. Ano yung unang points? Situation reveals our true motive. Be like Job, mga kapatid. Second point, trust God over emotion. Huwag tayo magpa-deliver sa ating mga emosyon. Kung ano man yung trouble na meron sa buhay natin, family man yan, career sa buhay, pag-aaral man yan, or sa asawa mo, wag mong hahayaan na pangunahan ka ng emosyon mo, kundi pangunahan ka ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Last point mga kapatid. Bilis lang natin, no? Kasi daw, sabi ni Tita, may review pa minsan. In the midst of our trouble, there is always our God who never leaves us. This is the last point mga kapatid. The reason why our response to the Lord is very essential. To us, it is because doon natin makikita
kung gaano natin kilala ang Diyos natin. Kaya nga sabi ni Job, so in all this, Job said nothing wrong. Sinabi ng Bible yan. Because Job knows his God will never leave him and fail him even in the midst of trouble. Kaya nga ang ganda nung solemn kanina. Ewan ko siguro pinagandaan talaga ng ating worship. Nandun yan eh. Nandun yung sinasabi sa Bible, sa text ng verse 10, na hindi ka kailanman iiwan ng Diyos at hindi ka niya bibigoy. At yun yung pangako ng Diyos kapag alin, nagtiwala ka sa Kanya. Amen po. In our conclusion, very quick, sometimes God allows troubles, bad things, and difficulties in our lives to what? To seek Him. Si Jesus Christ, lahat ng troubles and difficulties, hinarap niya. Yung persecution, troubles yan eh. Kung ating pag-aaral ng Biblia, malinaw na yung persecution kay Jesus is terrible. Sobrang terrible. Ano sinabi sa amin ng professor namin before, si Pastor Jude? Yung movie na The Passion of the Christ is close to it. Yun yung pinaka-close sa real life na ginawa kay Jesus. Pero, grabe yung time na yun. Si Jesus, lahat ng troubles and difficulties, hinarap niya. Tiniis niya para saan? Ikaliligtas natin. Para maranasan natin yung dakilang pagmamahal at paglapit natin sa atin. Kapag tayo naman ay humaharap sa mga troubles. So this is our response. Never let the bad things that happen and will be happen in your life to what? To change your view on what God is. Don't be shaken, for your God is always. Ano mang problema mga kapatid ang nangyayari sa'yo? Hindi ko yan alam eh. Hindi ko alam yan. Personal mo yung problema. Kung sa pamilya mo man yan, dito man yan, may kalitan ka. Or nahihirapan ka na sa pag-aaral. Ito lagi mong tandaan yung pangako. God is always with you. And He will never fail. Let's pray. For all those things, Panginoon, na nangyayari sa aming buhay at ang mangyayari pa, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay buhay at yung pangako, Panginoon, ay aming nararanasan. Napakabuti mo, Panginoon. Even, Panginoon, kami ay hindi mabuti sa iyo. At even, Panginoon, kami sa pagkakataon nito, Panginoon, na marinig namin ng salita, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay mamuhay, Panginoon, sa mga puso ng bawat isa, Panginoon. I-encourage ang bawat isa, Panginoon, na kung ano man ang troubles, Panginoon, na dumadating sa kanilang mga anumang difficulties, anumang trials, or even, Panginoon, challenges man yan. Dalangin ko po, Panginoon, na Ikaw ang maging kalakasan nila. Ikaw, Panginoon, ang maging sanggalan, Panginoon. At Ikaw, Panginoon, kung siya magparanas, Panginoon, ng iyong presensya at iyong pangako sa bawat isa, Panginoon. Bless your people, Panginoon. Bless this congregation, Panginoon. I-bless niyo, Panginoon, yung mga estudyante, Panginoon, na ito. Dalangin ko po, Panginoon, sinasama ko sa aming panalangin ang kanilang partner sa araw nito, Panginoon. Bigyan niyo sila ng wisdom, bigyan niyo sila ng sapat na karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. I-bless niyo sila sa oras ng exam, Panginoon. Bless niyo rin, Panginoon, yung professors, Panginoon, na kanilang magiging pagkukuhanan, Panginoon, ng mga exam. Salamat, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming sabi. Amen.
Panginoon.